Una, okey, aha, maayong buntag sa maayong buntag, maayong udto, maayong hapon diha sa Visayas ug Mindanao. Ah, Siyempre magandang araw din sa, ah, Katagalugan 'no, sa Luzon. So, yun na nga, pag-usapan natin itong, baha 'no, bagyo tapos, pagkatapos ng mahabang, oras ng pag-uulan ay, tawag nito, baha na ang inabot natin 'no. At siyempre 'pag baha, manganganib ang ating, buhay, ating mga, maliliit na mga ari-arian 'no. Maaaring wasakin yung ating bahay, malubog sa baha yung ating mga ipunang napakatagal ng mga kagamitan 'no. Ah, Hindi naman tayo mayayaman para madaling makapundar uli. So, paulit-ulit na lang 'no, yung, nangyayari sa atin tuwing may, kalamidad 'no. So, parang idagdag ko lang ito ano, tuwing, 'yan 'no, tingnan niyo naman ito ay, bandang, Bulacan 'no. Tingnan niyo 'yan bandang Bulacan. Ito ay, yung may kulay pink na 'yan, ah, 3rd floor 'yan. So, tatlong palapag 'yan. So, lubog na yung unang palapag. Tapos, yung pangalawang palapag na lang ang nakalitaw at yung pinaka-rooftop, ayan may taong, nasa ibabaw ano. At makikita niyo dito sa ano, sa baba, puro na tubig at makikita niyo yung mga atip nung, kapitbahayan niya, yung mga kapitbahayan niya. So, nakakatakot ano, lalo na kung, malakas pa yung agos niyan. Ngayon pinagpag-uusapan lang natin ito kasi nga, ah, parang ang laki ng ginagasto na ng ating, gobyerno diyan ano. Ang laki na ng ginagasto. Ah, May tinatawag silang, declogging, may tinatawag silang, yung, pagpapalalim ng mga, creek o ng mga ilog. Tapos yung, ano sa mga drainage nga, yung paglilinis ng mga drainage. Ngayon, ilang libong tao 'yan na nagtatrabaho, puwera pa yung mga nasa LGU, puwera pa yung, kumbaga bukod yung MMDA, DPWH, tapos may mga tauhan din itong mga LGU. So 'pag, sinuma mo 'yan, bilyon ang ginagastos diyan 'no. Pero, bakit tuwing, may ewan ko sa inyo ano kung, pareho tayo ng iniisip. Bakit tuwing mayroon na lang bagyo na may kasamang pag-uulan, eh, paulit-ulit lang 'no? Ayan na naman, may baha na naman. Tapos, ang masama, tayong mga simpleng tao, tayong mga ordinaryong tao, ang, pinakalubos na naapektuhan 'no? Alam niyo kung bakit? Yun namang mga mayayaman, yung mga mayayaman lalo na yung mga pulitiko, mga leader, eh, madalas nandun sila sa mga matataas na mga, upland o mga subdibisyon na kung saan, inaabot man ng baha, eh, hindi gano'n tataas ng tubig kumpara sa mga tinitirhan ng mga simpleng ordinaryo, simple tao 'no, na kadalasan mga apartment na nasa, low ano bang tawag niyan, yung kumbaga kapatagan 'no. So, tapos yung madalas pa, eh, nakatira sa mga malapit sa estero at yung mga kanal nga, is sabi nililinis pero paulit-ulit na lang 'no. So, kayo naman siguro ay, parang
kamakailan lang yung Ondoy, 'di po ba? Yun nagbigay na sa atin ng, napakalaking, warning, paalaala 'no, na dapat na natin talagang ayusin yung ating, kapaligiran, ang ating, tinitirhan 'no. At ito ay hindi magagawa ng, simpleng tao lang 'no. Kasi kahit na anong gawin mong paglilinis diyan sa loob ng bahay mo, sa paligid ng bahay mo, eh, yung kabuuang barangay naman is, hindi naaayos yung mga drainage system, hindi naaayos yung mga dapat lagyan ng mga dike o ng mga dike kung malapit tayo sa mga ilog 'no. Hindi pinapalaliman yung mga ilog, mga creek, hindi hinahakot yung, tambak na nakabara doon sa mga imburnal, sa mga creek. So, ito ay, obligasyon ng, may pera 'no. Hindi pera ng mamamayan, kung hindi pera na, pera ng mamamayan, galing sa mamamayan yung buwis plus yung mga nauutang na pero nandoon sa kaban ng bayan, yung DBM, yung mga Department of Budget natin diyan, yung mga pinagkukunan ng pera sa bawat proyekto ng, um, iba't ibang, sangay ng gobyerno. So, sila ang mayroong ano nito, may responsibilidad nito. Napakaliit ng, bahagi o napakaliit ng responsibilidad ng bawat bahay kumpara sa responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno. Katulad na lang halimbawa ng DPWH. Kasi yan yung mga magkakatuwang dapat sa usapin ng, pagsiguro na tayo ay, ligtas sa anumang, natural na mga disaster tulad ng baha, ah, tidal waves o tsunami o lindol, ano. So, gusto ko lang ipakita na paulit-ulit talaga ang nangyayari. Tingnan niyo ito, 'yan. Kita niyo ba 'yan? 'Yan ay, nakita natin sa Facebook at, katunayan may nag-aano na diyan, may parang may sound diyan na nagsasabing gusto na nilang magpa-rescue ano. 'Yan ay sa Lambakin, Barangay Lambakin, Northville, 4A, 4A, Marilao, Bulacan, 'no. Kita niyo naman ano, bukod sa nanghihingi siya ng, tulong, ang tingnan niyo ang kuha ng kamera ano, malamang nasa second floor siya. So, yang nasa baba na 'yan, eh, kita niyo naman 'no, kung kalsada man 'yan, ito na ang ano, ito ang patunay na napakadaming basura 'no, napakadaming basura. Ito pa yung, kasamahan niyan ha. Saan ba yun? Ito, 'yan. Nung nilipat niya yung kamera, ito naman yung sa kaliwa niya 'no, at kung ibabalik natin yung sa kanan, ayan, yung halos sa tapat ng bahay niya. Tapos nung ililipat mo, 'pag inilipat mo ang kamera, yun, yung ito naman ang nasa kaliwa niya. So, malamang ito ay kalsada kasi ayan oh, may poste doon sa dulo 'no, may wire pa nga na papuntang poste. So, ito na naman 'no, ah, puwedeng sabihin ng ahensya ng gobyerno na, may kanta pa nga ano na basura mo tapon mo o ano ba yun, basura mo babalik din sa'yo, 'no, parang parang ito yung ano, eh, yung tinatawag na parang para sa akin may konting palusot dito, 'no? Yung mga ahensya ng gobyerno na kung saan sila ang dapat, sabi ko nga magpakasiguro na tayo ay maging ligtas. Ay, dahil sa hindi naman nila nagagawa ng 100% yung kanilang tungkulin, ito yung panakip-butas, 'no? Ito yung panakip-butas. Sisisihin yung tao, yung mga residente, yung mga mamamayan. At ang sasabihin, kaya nagbabaha dahil sa di umano, maling, pagtatapon ng mga basura.
para sa akin talagang ano na 'yan, ah, 'no, sa atin, ewan ko kung kaisa ko kayo sa Cardo Critico, lumang tugtugin na 'yan, 'no? Kasi, ah, kahit papaano mula 1980s, 1990s, natuto na yung mga tao na, itapon. Kumbaga, kung sa 100%, 'no, nasa 90% na tayo na, ah, naging may ano na, may, pagkukusa na o may disiplina na sa pagtatapon ng basura. So, ilang porsyento na lang 'yan, kung 80% yung nasa tama, maayos na ang pagtatapon, 20% na lang yung, mga pasaway. So, hindi na dapat 'yan magiging, pangunahing dahilan para bumaha at para, ah, matagamtam kung sa Bisaya pa matagamtaman ng tao, 'no, yung maranasan ng tao yung, ah, pagbaha, 'no? Ang paulit-ulit nating sinasabi talaga na dapat, ah, maraming tumatapon na pera, 'no? Nababalitaan na lang natin, naibulsa na at hinahabol na lang natin yung mga taong yun sa kasong korapsyon. Pero kumbaga, nawaldas na yung pera. Sa makatwid, kayong nakaupo ngayon, yung mga perang nandiyan, itudo-todo na natin, 'no? Itudo-todo na natin sa paggasto ng, paglilinis, pagsasaayos ng ating mga kapaligiran, 'no? Ah, Pagandahin na natin yung kunyari paghahakot ng basura. Kasi ang tao naman ito, matagal ko ng sinasabi ano, kaya lang naman ang tao nagtatapon kung minsan yung sabi ko nga, kahit kahit na mayroon ng mga natuto, mayroon ng marurunong, disiplinado, ngayon yung 20% sinabi ko nga na pasaway pa rin, ito kasi yung kahit nga yung hindi pasaway, kahit nga yung disiplinado na, kung yung mismong paghahakot, 'no, yung paghahakot mismo ng bawat LGU, ng bawat siyudad, kung palpak ay talagang, marami pa ring magtatapon, 'no? Ang ibig kong sabihin, paunlarin na natin yung paghahakot ng basura, 'no? Paunlarin na natin. Kung kailangan natin ng napakaraming maghahakot, mag-invest tayo, 'no? Mag-invest na yung local government. Padamihin natin yung mga truck ng basura at at, bakit hindi natin gayahin yung mga nasa ibang bansa, 'no, na nag-provide ang LGU, nag-provide ang bawat, probinsya ng mga lalagyan ng basura, 'no? Hindi yung sako-sako, plastic, 'no, na kung saan kalkalin ng aso 'yan, kumalat pa, 'no? Sa mga ibang bansa, mayroon sila talagang mga basurahan, 'no? Kung apartment 'yan, mayroon silang malaking basurahan na pang-recycle, mayroon din silang basurahan na ah, tawag nito, yung, pang sa mga mabubulok at di mabubulok at mayroon pa nga silang yung sa mga ano, mga dahon, dumi ng hayop, iba pa yun, 'no? So, may tatlo silang, klase ng mga basurahan. So, yun ang dapat nating, gawin, 'no? Mag-imbes na ang gobyerno, ang bawat LGU at umpisahan natin sa ganyan ano, yung mga lagayan mag-provide tayo sa bawat bahay, 'no? Ang ginagawa ng ibang bansa, babayaran din naman ng residente yun, pero kumbaga may iba't ibang paraan, maaring, hulugan, maaring, kung saan man puwedeng iawas, 'no?
kung siya man ay nagbabayad ng buwis o nagbabayad ng, ah, tawag nito, kuryente o kung saan man, sa patubig o ano, kung sa atin puwedeng ikabit 'no, yung mga disposal tinatawag nilang waste disposal management 'no. So, kalaunan nababayaran naman ng, mamamayan yung mga container na yun o yung mga cart na yun 'no. Hindi ko lang, hindi ko lang maipakita sa inyo yung mga picture pero, 'pag nag-research kayo makikita niyo 'yan 'no. So, ano ang kasunod? Kung mayroon ng mga cart ng basura 'no, ang ang isunod ng LGU, pagandahin yung mga truck, padamihin yung mga dump truck na maghahakot. At kung maaari, kung gusto nating makatipid, gawin na rin natin yung uso sa ibang bansa na ang taghahakot nila ng basura ay halos isang tao lang, yung driver lang mismo. Kasi ang mga basurahan nila, yung mga garbage truck nila, may mga akala mo mga kamay na bubuhat nung, container o yung mga garbage, cart o garbage container na ibinibigay nila sa bawat bahay, ay bumubuhat yung, parang akala mo yung mga truck dun is may kamay at binubuhat. Tinatapon sa likod nito yung pinakaano niya, lagayan ng basura ilalagay doon at ibabalik na naman sa tapat ng bahay yung, basurahan, yung container na sabi ko nga kanina ay, provided din ng, gobyerno. So, makakatipid 'no, kung tutuusin makakatipid kasi mababawasan din naman yung labor, expenses natin. Kasi kung kokonti na yung, kukuning tao. Magpo-focus na lang dun sa pinaka-driver operator. So, yung igagasto natin sa ano nila, sa suweldo ng napakaraming katulad ng nangyayari sa Maynila na kung saan 3, 4 na mga pahinante, parang mga pahinante bawat truck, bawat dump truck 'no? May tagapala, may 'no, may tagalagay sa sako, at may driver pa. So, halos 4 na tao hanggang 5 tao. Kung magagawa nating isa na lang at ang ibang perang ginagasto natin sa, ah, ma ma tawag nito, sa human, yung sa mga trabahador is ibuhos na natin doon sa, pagbili ng mga makabagong dump truck. Sa palagay ko is, 'pag hindi natin na magagampanan, ilang taon na tayong paulit-ulit 'no, 'pag hindi natin maisaayos talaga yung ating waste management program, ay pabalik-balik din lang tayo na tuwing may ulan, may basura 'no, at, tigilan naman natin na gamitin yung basura, hmm. Tigilan na natin na gamitin yung basura na, parang, isa sa mga dahilan kung ba't tayo binabaha 'no. Kasi sabi ko nga, ang tao is, kaya naman nilang, sumunod sa disiplina o sa kalinisan na gusto nating, mangyari. Pero kailangan natin ng, sinsero at, seryoso, pagpapatupad ng programa ng kalinisan sa bawat, ahinsya ng gobyerno. Lalo na yung mga, ahinsya na nakalaan para diyan. 'No? Walang pinag-iba 'yan sa ano, walang pinag-iba 'yan sa, ating mga magsasaka, 'no? Kung hindi natin bubuhusan ng malaking pera hindi tayo mamumuhunan sa ating mga magsasaka, ay talagang mananatili silang walang ani o napakaliit ng kanilang ani. At tayo din ang dahil
umaangkat tayo ng umaangkat. So, ulitin ko, kailangan nating mag-invest, kailangan natin, punduhan talaga 'yan. Kaysa manakaw lang, ma-corrupt lang yung pera natin, dapat doon na lang natin ibuhos, 'no? Sige mga kababayan, mag-ingat tayong lahat dahil sabi ko nga, itong habagat, sabi ng ating mga weather, forecaster, ay, kahit na nakaalis na si Karina, 'no, ay, patuloy ang pag-uulan, 'no? So, mag-ingat tayong lahat at, naway, tumigil na ang ulan na ito at nang tayo naman ay, makapag, mawala yung pangamba, 'no? Lalo na yung mga kabahayang, masyado ng nalubog sa tubig baha. Okey, maraming salamat at, mabuhay tayong lahat.